Ito na ang pinakahihintay na wing star trade ni Luka. Diyos ko, habang ang free agency nga po unting-unti nang humuhupa, isang bagong trade nga po ang lumulutang na maaaring magdala ng isang 18 point per game scorer sa Los Angeles Lakers nang hindi nga po sinasakripisyo ang kanilang core. Ang panukala nga po nagmula sa Heavy Sports, isang 3-team trade nga po na magpapadala kay Saddiq Bey sa Lakers mula sa New Orleans Pelicans. Ang sistema makukuha ng Los Angeles Lakers si Saddiq Bey, 2031 second round pick mula sa Houston, at ipapadala naman nga po nila si Dalton Knecht at Jared Vanderbilt. Para sa New Orleans Pelicans naman makukuha nila si Jake LaRavia, Dalton Knecht, 2031 second round pick mula sa Lakers via Washington, at ipapadala nga po nila itong si Saddiq Bey. Houston Rockets naman makukuha nga po nila si Jared Vanderbilt at ipapadala nila ang 2031 second round pick. Paano ba naman kasi mga kapatid, bakit nga naman gagawin ito ng Lakers? Ang pangunahing layunin nga po ng Los Angeles sa trade na ito ay ang pagkuha ng isang maaasahang wing scorer na makakasama nga po ni Luka Doncic. Una nga po sa kadahilanan scorer na may laki pa. Si Saddiq Bey nga po 6'8" nag-average ng career high na 17.7 points, 5.6 rebounds at 2.5 assists sa 72 na laro noong nakaraang season. Isang malakas na pagbabalik nga po matapos na na-miss ang buong 2024 to 2025 season nang dahil nga po yan sa ACL injury. Pangalawa nga po nang dahil nga po sa team-friendly na kontrata niya. Si Bey nga po nasa 6.5 million para sa susunod na season at magiging unrestricted free agent na nga po siya sa susunod na summer. Ang Lakers nga po magkakaroon ng isang taon upang suriin kung siya nga ba ay akma sa kanilang sistema ng walang pangmatagalang commitment. Pangatlo nga po mas maraming cap space sa paglipat ni Knecht na meron nga pong 4.2 million na kontrata at ni Vanderbilt na merong 12.4 million. Ang Lakers nga po magkakaroon ng dagdag na cap flexibility upang makahanap pa ng iba pang addition. At last but not the least nga po na dahilan itong wing presence. Ang laki at shooting ni Bey, 37.1 career sa 3-point shooter sa kanyang peak, magbibigay nga po kay Doncic ng isa pang reliable na option sa opensa at pati na rin nga po sa depensa. At bakit nga naman sasang-ayon ang Pelicans at Rockets dito? Para sa New Orleans Pelicans, nakakakuha sila ng dalawang batang assets. Yan nga po si Knecht at LaRavia at isang future second round pick kapalit nga po nitong si Bey na maaring umalis bilang free agent sa susunod na taon. Pangalawa itong si Knecht nga po ay isang 2024 draft pick na may upside, habang si LaRavia ay isang solidong rotation player na may 6 million na kontrata. Para sa Houston Rockets naman nga po makakakuha nga po sila ng isang defensive-minded forward na si Jared Vanderbilt upang palakasin nga po ang kanilang front-court depth. Ang pagkuha nga po kay Vanderbilt ay magbibigay sa kanila ng isa pang veteran presence sa isang batang roster. Ang bottom line nga po dito mga kapatid isang smart move para sa Lakers. Sa halip nga po na gumastos ng malaki para sa isang superstar, ang trade nga po na ito nagpapakita ng isang matalino at practical na hakbang mula sa front office ng Lakers. Sa pagkuha kay Saddiq Bey, sila ay nagdaragdag ng isang proven scorer at wing defender nang hindi nga po sinisira ang kanilang core ni na Luka Doncic, Austin Reeves at Walker Kessler. Bey, 27, has long-term upside and is coming off a strong 2025 to 2026 season. He averaged 17.7 points, 5.6 rebounds, and 2.5 assists. Kung magkakatotoo ang trade na ito, ang Lakers ay magkakaroon ng isang mas malalim at mas balancing roster. Isang mahalagang sangkap upang makipagsabayan sa mga powerhouse ng Western Conference. Ano sa tingin mo, dapat bang ituloy ng Lakers ang trade na ito para kay Saddiq Bey o mas mainam na panatilihin nila sina Knecht at Vanderbilt? Samantala, pinakamalaking sampal ni Lolo sa LA, hindi pa nga po humihiling ng trade si Luka Doncic. Ngunit ayon nga po sa kilalang Lakers podcast, ang patuloy na kaguluhan sa ownership at ang kabiguang makabuo ng isa pang contender ng isang contender ay maaaring maging dahilan upang ang kanyang kinabukasan sa Los Angeles maging isang seryosong usapin sa lalong madaling panahon. Sa pinakabagong episode nga po ng
Lakers Collective. Tinalakay ni na Trevor Lane at Pete Zayas ang magulong sitwasyon ng ownership ng Lakers kung saan 5 sa 6 na magkakapatid na Buzz ang naghahangad na ibenta ang kanilang bahagi ng kupunan, habang si Jenny Buzz ay lumalaban at sina Bob Iger at Josh Kushner ay naghahanda na pumalit sa bagong era ng prangkisa. Bagamat nilinaw nga po ni Lane na hindi niya inaasahan na agad na aalis si Doncic, nagbabala siya na hindi kayang mag-aksaya ng panahon ng Lakers habang si Luka ay papalapit na sa kanyang susunod na malaking desisyon sa kontrata. Si Doncic nga po ay pumirma ng isang 3-year, $165 million contract extension noong Agosto 2025 na may player option sa 2028. So ibig sabihin nga po 2 summer na lang bago siya maging free agent. Ayon nga po kay Lane, ang pinakamalaking bangungot nga po na gusto ng Lakers na iwasan ay ang sitwasyon kung saan lalapit sila kay Luka sa susunod na summer at sasabihin nito, "Well, I don't know, I might look around. Pete, we could be a year away from talking Luka trades. That's not where I expect to be. That's not where the Lakers want to be. But that's the reality of the situation." Ayon nga po yan kay Trevor Lane. Ang pinakamalaking hadlang nga po sa pagbuo ng isang championship team sa paligid ni Doncic ay kawalan ng katiyakan sa itaas. Nagbabala nga po si Lane na ang kaguluhan sa likod ng mga eksena ay maaaring makapagpahirap sa Lakers na isagawa ang kanilang plano. Sometimes doing that work can be difficult when behind the scenes you don't know who's calling the shots today versus who's going to be calling the shots tomorrow. Dinagdag pa nga po ni Trevor Lane na ang kawalan ng katiyakan ay maaaring maging dahilan upang mag-atubili ang mga free agents o potential trade targets na maging bahagi ng Lakers. Sa ngayon nga po hindi pa naman nagpapahiwatig si Luka na gusto niyang umalis. Sa katunayan siya nga po nagsabi ng kabaliktaran sa publiko. He wants to stay. He loves being a Lakers. All those sorts of things. Now what matter is actually putting pen to papers when time that comes. Ayon nga po kay Trevor Lane. Ngunit tulad nga po ng itinuturo nitong si Pete Zayas, meron isang posibleng landas kung saan ang mga bagay maaaring magbago kung ang Lakers mananatiling hindi matatag o hindi makabuo ng isang tunay na title contender sa paligid niya. I don't think it's the other end of the spectrum where it's like, no, there's no way he's going to leave. Of course, there's a way that he's going to leave. Ayon nga po kay Pete Zayas. Ang Lakers nga po alam na alam kung gaano siya kalakas sa court. Noong 2025 to 2026 na season, nag-average nga po siya ng 33.5 points, 7.7 rebounds at 8.3 assists. At ang kanyang March run inihahambing pa nga ni Lane kay Kobe Bryant. Ngunit ang talento ni Luka hindi nga po sapat. Kailangan ng Lakers na bigyan siya ng organizational stability at roster progress upang gawing madali ang kanyang long-term decision. Ang babala ng Lakers Collective hindi isang hula na aalis si Luka. Ito nga po ay isang reality check. Sa susunod na taon, ang Lakers dapat patatagin ng ownership situation. Bumuo ng isang lehitimong contender sa paligid nga po ni Luka Doncic. Patunayan kay Luka na ang Los Angeles ang kanyang pangmatagalang tahanan. Dahil kung hindi, ang pangarap na maging mukha ng franchise si Luka Doncic maaaring maging isa lamang panandaliang kabanata sa kasaysayan ng Lakers. Ano sa tingin mo, mananatili kaya si Luka Doncic sa Lakers o ang kaguluhan sa ownership ang magtutulak sa kanya papalayo? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.